Isang magandang araw po ang ipinapaabot namin. Ako po si Ponch At Glenn, para po sa programang Bayan at Biblia. Sa pagkakataong ito ay muli hong bumabalik ang inyong mga lingkod upang tumalakay po ng ilang mga magagandang balita na nagaganap sa ating lipunan. At matapos pong talakayan natin ito ay ating kinukuha ang relasyon po nito sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sa pagkakataong ito, alamin natin kay Partner Glenn kung ano ang mabuting balita para po sa araw na to. partner, maraming salamat. Welcome back to the program. Tatalakayin naman natin ay medyo good news. Medyo good news naman. Meron akong partner nabasang balita na sabi dito, maganda to eh. Meralco cuts power rates this month. Ngayong month of August, magbabawas daw sila ng rate. Tama-tama, kasi tumaas na naman ang gasolina, ang diesel at gasolina. At least, bababa naman dito sa electricity. Maganda itong development, no? Electrical. Kasi lalo tayo sa ating mga bahay, sa ating mga electrical consumption, mapabawasan ang ating charge. Kasi ang Meralco, yan ay sa distribution charge. Ang nagpapamahal o nagpapababa ng bill natin sa electricity partner ay yung generation charge. Yung paggawa talaga ng electricity through coal, through bunker oil, through wind power, through solar power, through geothermal power, through hydropower, or nuclear power. So, generation cost yan. Pag na-generate na part ng electricity, dadaan naman sa transmission yan. Dito sa mga high-tension wire, yan ang National Grid Corporation. Tapos, from there, distribution. Ang Meralco sa distribution cost lang. Pero maganda na rin bumababa, kahit pa paano nakakatulong. Dahil napakahalaga ng energy, ng electrical power sa ating buhay at sa ating kabuhayan. Kasi yan ang nagpapatakbo ng ating ilaw, ng aircon, ng ating panluto, ng refrigerator, at sa mga factory, alam mo naman, yung mga machines. So, the cheaper the electricity rate, the better for our economy and for our pocket individually. Actually, partner, pag masyadong mahal, sabi nga, kaya yung ating Pilipinas hindi masyadong dinadayo sa investment, sa pagtatayo ng mga factories dito dahil mataas ang ating electricity cost. Ganon kahalaga ang electricity at yung presyo ay mapababa. Kaya magandang balita ito. Actually, sana bumaba pa ang ating electricity cost. Alam mo partner, medyo mahirap ang distribution cost sa Pilipinas. Ang transmission cost kasi archipelago tayo, sabi na 7,641 islands. Ang Indonesia, 13,000. So sa atin, yung transmission, para bang mag-jump ka sa bawat isla. Yung generation naman, yung bawat major island, kailangan may generator ka na malaki to produce electricity. Kasi sa Palawan, sa tabi ng bahay namin, narinig ko yung humming sound ng kanilang parang malaking generator doon, no? For Puerto Princesa. Dahil dumadami ng tao, maraming establishment, tumataas ang consumption, hindi kaya lahat i-produce, so madalas na nagba-brown out. Ewan ko, sabi nila, masusolve yan noon. Pero, bumaba, partner, ang electricity cost ngayon, hindi dahil mabait ang Meralco, kundi mababa ang demand. Mababa ang demand. Bakit mababa ang demand? Taglamig eh. Taglamig. Rainy season. So, hindi natin masyadong kailangan ng aircon all throughout the day or throughout the night. So, nagbabawas yan, no? So, dahil mababang demand, bababa rin yung kanilang cost na pinapasa
sa atin. Kasi yung nakikita natin bill, partner, sa electricity bill, nandiyan na yung generation cost. Pag masyado rin mataas yung generation cost, apektado tayo. Pag mataas masyado yung oil o coal, ay tataas pa rin ang electricity cost. Halos hindi naman nagbabago masyado yung mga transmission at the distribution cost. Ina-adjust na lang yan nila sa inflation. Pero nagfa-fluctuate, partner, sana generation. No? Pag nasira ang isang dam natin na hydropower, affected tayo. Pag ang isang, let's say, 5 planta yan gumagawa ng power, ng generate ng power, isa dyan under preventive maintenance or annual maintenance. So, kukunti na mag-supply, mag-generate ng electricity, ay tataas din. So, maganda na bumababa dahil mababa ang supply. Ang demand pala. Pero ang mas maganda para sa akin, partner, ay mas dumami ang supply. Dumami ang supply. Meron na tayong variety of suppliers ng ating electricity. Of course, andyan yung bunker oil, andyan yung coal. Of course, pag pumunta ka saan ba yan sa partner sa north, yung wind. Pumunta tayo doon, ano? Hindi naman pagod po yun, no? Pero sa Ilocos Norte yun, no? Sa pagod po, No? malapit doon. Talaga ang lakas ng hangin doon. Kailangan din natin yan. Sa windmill, kailangan din natin yung mga solar power. We need a variety. Pero ang kailangan natin sa tingin ko, partner, kailangan natin ng nuclear power. No? Sinubukan niya noong 1980s, hindi lang na-activate dahil nagpalit ng gobyerno. At it may be very expensive to activate it. Kung na-activate mo, sabi mo, lumang technology. I think our president is more inclined to yung modular nuclear reactor. I think kailangan din ng Pilipinas yan. We need a variety of sources. Hindi lang tayo dependent sa isang source of power. Kailangan marami tayong pinagkukunan para mapatakbo ang ating mga factories, mga buildings, at ating mga bahay. So kung mas maraming supply ng power, mas bababa, partner, ang ating electrical cost, at least sa generation part. Habang dumadami ang populasyon natin, dadami ang demand. So dapat dumami rin ang ating generation. No? Mas maraming planta at mas malaki ang kanila mga capacity in terms of megawatts. So, kailangan sa ating pag-unlad ang mas maraming energy. No? Mas maraming generation ability ng ating capability ng ating bansa. So, sana, partner, ang ating gobyerno ay masusing pag-aralan at gawin ang pagdagdag ng nuclear power sa Pilipinas para mas lalo pang bumaba ang electric source. Yan ay para sa pag-unlad ng ating bayan. Yan lang, partner, ang take ng ating bayan. So, maraming salamat. To talaga napaka-importante ng power na to na tinutukoy ng ating balita ngayon sapagkat ito ay kumbaga gaya nito yan, no? Kung walang kuryente, hindi tayo makikita doon. Malabo tayo. Kung wala, mainit. Oo, kaya napakahalaga po ng power. Kaya sana tuloy-tuloy yung pagbaba, no? Oo. Yung kuryente namin dito napakalaki. Oo. Ito, tumataas ang power. Power ng bayarin, ano po? Marami kayong aircon eh. Oo. Dito maraming ginagamit, no? Well, alam niyo ba, sa banal na kasulatan, pag pinag-uusapan ng kapangyarihan, actually, napakagandang usapin ito, no? Meron nga ako rito paboritong talata sa 2 Chronicles. Kung doon nagkakamali, no? 2 Chronicles, tingnan natin. Ayan. Oo, 29. Sana nga tama yung aking alaala, no? 1 Chronicles 29, Sir Glenn.
Pumasok lang sa isipan ko to eh. Ito yung panalangin ni David sa 29:10-13. Ang ganda nito eh. Sabi rito, David praised the Lord in the presence of the whole assembly saying, Praise be to you, O Lord, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness and the power. Yan, ang ganda, no? And the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Wow! Napaganda ng talatang ito. In fact, lagi namin kine-claim ito sa panalangin namin sa bawat araw na Panginoon, ikaw naman ang lakas. Ikaw naman ang kapangyarihan. Ikaw naman ang tagumpay. Ikaw ang Pangulo ng lahat sa langit dito sa lupa. Sa iyo nagmumula ang kalakasan, sa iyo nagmumula ang kayamanan. Sa iyo lahat nang gagaling. Kaya kayo po ang magbigay, kayo ang magtustos. At ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon ay magpasalamat sa Kanya at purihin Siya. Well, pag pinag-uusapan po ang kapangyarihan, mga minamahal na kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay magdepende sa Kanya. Kaya nga sinasabi nila minsan na prayer is very powerful. Actually, Father, ang tagumpay naman at ang lakas naman wala doon sa prayer eh. Nandoon sa tao o nandoon sa Diyos na iyong tinatawag. Ayan. Kasi minsan, marami nagke-pray thinking, believing na yung act of prayer nandun yung power. Actually, ang prayer dun sa act of dependence sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya nga minsan kasi, lalo tayo nagyayabang nun. Kasi prayerful ako, kaya nangyari yan eh. Ayan. Na hindi nila alam na to pray is an act of humility. It is an act of total dependence on God who is the greatness and the power and the glory. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, kung ang Meralco pinuputol yung power, nagkakat sila, lahat ng mga mananampalataya po sa Diyos, lahat ng dumadalangin sa Diyos, ay tutustusan ng Panginoon ng tinatawag nating kapangyarihan. Ang lakas, ang kapangyarihan, ang kagalingan po ng bawat isa ay sa Diyos. Kaya nga ayaw ng Diyos na inaabuso natin ang kapangyarihan. Lalo na pag nabigyan tayo ng position. Kaya sabi nila, position is power. Money is power. At minsan pag ganito ang nangyari, nagiging very self-sufficient tayo. Iniisip natin na malakas tayo, makapangyarihan tayo. So nagkakaroon ng abuses, misuses ng power and privileges. Pero sa pagkakataon pong ito, nais po namin idiin sa inyo na ang Diyos at wala na pong iba ang pwede pong magbigay sa atin ng tunay na lakas at kapangyarihan para po harapin ang anumang uri ng hamon mayroon ang buhay natin. Kaya nga po sa pagkakataong ito, ikaw ba ay nang lulupaypay? Ang Diyos, ang iyong power. Siya ang lakas at kapangyarihan mo. Meron ka bang pangangailangan sa bawat araw at wala kang kakayanan na tustusan o i-provide ang pangangailangan ng pamilya mo? Ang Diyos ang iyong kalakasan, siya ang iyong kapangyarihan. Kasi siya ang great provider. Ang sabi nga rito, He is the greatness. He is the power. Kaya lumapit lang po tayo sa Kanya. Meron ka bang karamdaman? Isang karamdaman na patuloy na nagbibigay sa iyo ng kaba ng dibdib at kabalisaan at takot. Alam nyo, ang Diyos ay may kapangyarihan. He is in control. Kung talagang willing ang Diyos na ipagkaloob sa iyo ang kagalingan, ang kapangyarihan, ng kalakasan, sisiw yan kay God. Kasi ang buhay natin galing sa Kanya eh. Bumuhay siya ng patay. Nagbigay siya ng paningin sa mga bulag. Nagbigay siya ng salita sa mga pipi. Nagbigay siya ng pandinig sa mga bingi. Marami siyang pinalakad. Ang mga lumpo ay lumakad at tumalo na nagpupuri sa Kanya. Mga ketongin, gumaling, lahat ng may karamdaman. Kaya nga, kung ano man ang kalagayan mo ngayon, kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya at nais ng Diyos
na ikaw ay gumaling. Gagaling ka, kapatid. Siya ang kapangyarihan mo eh. Pero alam nyo, ang Diyos ay makapangyarihan. At ang kapangyarihan ng Diyos ay from everlasting to everlasting. Na kung sakaling dumating ang lahat ng bagay na ito, tandaan nyo, lahat ng hindi magandang nangyayari sa atin, partner, ay pansamantala lamang yan. At dahil sa ang Diyos ay makapangyarihan, lahat ng ito ay lalagay niya po ng tuldok. Amen. Ang karamdaman, pansamantala. Ang kamatayan, pangsamantala. Ang kahirapan, pangsamantala. Ang pagkawasak ng puso, pangsamantala. Ang sakit ng kalooban, pangsamantala. Ang gyera, ang pestilensya, lahat ng salot na meron ang lupang ito, lahat po yan ay pansamantala. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, tatapusin niya yan, at nangako siya na bibigyan niya tayo ng isang bagong langit at bagong lupa. Kaya nga po, ang Diyos ay makapangyarihan. At ang maganda pa nito, sa huling panahon, sa kapanahonan natin, ay hindi tayo iiwan ng Diyos na powerless. Bakit? Sapagkat ipinakalob niya sa atin ang isang persona, ang banal na espiritu, na siyang ating kapangyarihan. Kaya nga sabi niya, I will not leave you powerless, comfortless, sapagkat ipagkakalob ko sa inyo ang Parakletos, ang banal na espiritu, na siyang magiging lakas nyo, kapangyarihan nyo sa huling panahon. Kaya alam ko hanggang sa mga huling sandali po ng buhay natin, kasama po natin ang Diyos. Siya ang kalakasan natin. Huwag tayong manalangin na mawala ang lahat ng salot o problema sa buhay. Hindi mawala yan hanggat nasa lupa tayo, nandyan yan. Ang hilingin natin sa Diyos, nawa ang kanyang presensya, ang kapangyarihan ng kanyang presensya ang makasama natin. Sapagkat ito ang tutulong sa atin para po maharap natin ang hirap at mga sigalot ng buhay na meron po tayo. Nawa kaibigan ko naman ang karanasan mo ngayon. Panghawakan mo ang talatang ito. Una, Kronika, 1 Chronicles 29:10-13. Uulitin ko. Yours, O Lord, is the greatness. Everybody please say greatness. Greatness. And the power. And the glory and majesty and splendor, for everything in heaven and earth is yours. Naway patuloy tayong manalig po at magtiwala sa ating Panginoon Diyos na siyang kapangyarihan ng bawat mananampalataya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapangyarihan, at wala kayong naisin, Panginoon, ang kapangyarihan ito ay maputol, bawasan o mawala sa buhay namin. Sapagkat nais nyo na hanggang sa mga huling sandali po ng buhay namin dito sa lupa, kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming tanggulan, kayo ang aming lalapitan, kayo ang aming kapangyarihan. O Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami na manalig sa inyo. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Alisin niyo po lahat ng yabang sa aming sarili. Alisin niyo po ang lahat ng aming pagtitiwala sa aming karunungan. Kundi ang bibig na to ay walang ibang itataas kundi kayo na aming Panginoon Diyos. Ang pusong ito ay walang ibang nanaisin kundi makasama po kayo sapagkat kayo ang kapangyarihan namin. Ang buhay namin ito ay walang ibang itataas kundi kayo sapagkat yours is the greatness and the power and the glory and majesty and victory. O Panginoon Diyos, maraming salamat po. Basbasan niyo po kaming lahat. Basbasan niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang aming bansa sa pamumuno po ni Kagalang-galang PBBM, at nawa, Panginoon Diyos, kayo ang siyang patuloy na magbibigay ng healing, restoration, power sa lahat po ng mga nanglulupaypay, nangihina at may karamdaman. Maraming salamat po sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Sa pagkakataon pong ito ay nais namin magpasalamat. Mauna na ako. Partner, maraming salamat po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Nawa ang paspas ng Panginoon na sumayin nyo. Salamat din po sa aking pamilya, sa patuloy na pagsuporta at panalangin. Sa mga major sponsors, maraming salamat po. Nawa ang Diyos ang magpala sa inyo. At higit sa lahat, salamat o Diyos, sapagkat ang buhay na ito ay mula sa iyo. Kaibigan, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa programang Bayan at Biblia. Please press like. Kung di ka pa subscriber, please press subscribe
And please share it with your friends. At panoorin mo yung buong episode na ito. At ang iyong Bayan at Biblia ay muling babalik sa next episode. Pero maraming salamat sa ating mga supporters. Salamat sa aking family and friends who continue to support me and my ministry. And kasama na din dyan ang programang Bayan at Biblia. Salamat, partner. At bumalik tayo muli sa programa ito. God bless you. Okay, so muli nagkapaalam po pansamantala ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn. Para po sa programang Bayan at Biblia.